Yes po, Ma'am Marvy, kamusta po kayo dyan po sa Nepal ngayon? Okay lang po kami dito. Okay lang po ako dito sa Nepal po. Ma'am, meron po nga pitong province po ang Nepal. Saan po ka banda po dyan? Malapit po ba kayo doon sa pinangyarihan ng nasabi pong flash floods? Malayo po ako sa pinangyarihan doon sa Raswa at saka sa Trisoli. Malayo po kami. Nandito po kami sa Kathmandu. Mm. Pero 2 hours lang po yung gap niyan papunta doon sa Trisoli. 2 hours lang. Alright. Ma'am Marivic, kamusta po? Ano po ang ginagawa po ngayon ng gobyerno po ng Nepal para po dyan sa nangyari pong flash flood? At ano po bang mga updates po? Kasi sabi po na ako pang balita ay nasa 160 na yung pong confirmed deaths at napakadami pa pong mga missing po, Ma'am Marivic. Opo, kasi kahapon may pasok din ng mga bata, di ba? So, hindi natin malaman ngayon kung ilan ba yung namatay kasi yung Trisoli na yon ay daanan din po yun papunta sa village ng asawa ko. So, wala na rin. So, pag umuwi kami, wala na kaming madadaanan dahil nga nasira na yung daanan doon at saka landslide. Okay. So, sa ngayon po, Mama, ano na po ba ang nangyari ngayon? Kasi sa mga amateur video, nakikita po natin, may mga ilang pong mga tao po na nagsisitakbuhan, tapos biglang rumagasa po yung flash flood. May mga tulong na po ba na mga naibibigay po dyan or patuloy pa rin po yung pagdating po ng tulong? I mean, ito yung sa rescue para makasagi pa po ng buhay. Opo, nagre-rescue pa po yung government, yung mga military, police nagre-rescue pa po kasi marami pa rin yung nire-rescue nila doon sa village na yun po kasi hindi makuha nga dahil hindi pwede yung mga sasakyan. So, nahihirapan din na yung iba mag-rescue kasi siyempre maputik. Yes. So, anong gamit po yung mga helicopter na po? Opo, yung helicopter naman po yung ginagamit nila para makuha yung ibang mga tao na ano doon sa mga bahay nila, hindi na makalabas. Okay. So, Ma'am, sa inyo po, no, sa inyo pong mga napapakinggan po dyan, ano po bang naging dulot po na nasabi po nga, ganun pong karami po na flash floods po na rumagasa sa sabi po nga river po, Ma'am? Yung biglaan po yun dahil sinasabi nila dito sa news na nag-ano daw yung glacier. Glacier daw pumutok at saka dumaan doon sa China border. Pagkatapos China border sa Rasua, dito na sa Nepal, dumaan na yung kasi malapit lang naman yung Nepal at saka China border. So pumasok doon yung tubig at biglaan lang rumagasa na yung yung tubig nila biglang pumasok. Kaya yun, rumagasa at hindi na nalaman ng mga tao kung anong gagawin. Oh, yung glacier po ang naging dahilan na. Bakit, Ma'am? Dahil natunaw po ba ito or may paglindol? Yung parang may paglindol daw, tapos bumagsak, ayun na, yung hindi rin inaasahan ng lahat na ganun yung mangyayari na maapektuhan din yung Nepal. Kasi galing yun sa China. Yes. China, Raswa. Ano lang yung river na yan, magkaisa lang. Okay. Ma'am, hindi po ba nabigyan ng babala agad-agad ang mga residente dahil po dun sa nangyari po na may paglindol, yung glacier, hindi po ba nabigyan po ng mga paunang warning po para po magsagawa po ng evacuate agad-agad po? Kasi nga po sa ganun pong rumagarasa po nga laki po ng flash flood? Wala naman po kasi kung mayroon, dapat yung mga tao na dito sa may Rasua, Yes. dito sa Tantuli, nakapag-ready sana, no? Makapag-evacuate sana. Wala yun. Yung mga bahay naman kasi dito sa mga gilid ng river, wala namang sinasabi na gano'n. Kung mayroon sana, di nakapag-evacuate na po sila. So talagang biglaan po, Ma'am. Biglaan pong rumagasa. So yung mga tao nga kahapon, nakikita namin sa TV, sa news, so nagtatakbuhan. Yung iba nag-iiyakan, yung iba nandoon na sa puno ng kahoy kasi hindi na alam kung anong gagawin. Okay.
And ma'am, no, sa inyo pong mga nababalitan po ngayon, at may mga ano pa tayo, may mga kababayan po ba tayo na mga andyan, missing? Kamusta po ba ma'am sa ating pong embahada? May mga chine-check po ba? Wala naman silang chinecheck pa dito. Yung ano, actually naman, wala namang naapektuhan ng mga Pilipina. Mayroon kasi tayo isang Pilipina doon sa dating kaso, malayo siya doon sa pinangyarihan. Mm-mm. Yun ay dinadaanan lang namin yung Trisoli na yun. Ang karamihan talaga na affected talaga yung mga Nepali, kawawang-kawawa talaga kasi hindi talaga inaasahan na ganun yung mangyayari. Kaya may pasok din yun at saka yung school doon sa Trisoli na apektuhan. Hindi natin alam kung ilan yung mga bata, yung mga tao. Di ba? Masakit sa loob yung ganun. Oo nga po ma'am, sa mga napapanood lang po natin nakikita what's more sa mga andyan na, sabi nga yung isang paaralan, mga bata, yan ay Kaya nga. nakakadurog po ng puso. Kaya nga, sabi ko nga sa asawa ko, pumunta kami, ayaw niya doon. Kasi from Kathmandu to Trisoli, 2 oras lang po yan. Mm. Ayaw naman ng asawa ko pumunta doon, natatakot. Opo. Gusto ko rin sanang makita kasi doon sa village, doon din sa village namin, walang mga ilaw daw ngayon doon. Mm-mm. So, ma'am, paano yun? Pahirapan po yung pong mga paghahanap ngayon kasi may mga mga turista, may mga, of course, nilang turist, mga babanyaga, ang siyang pinaghanap. Ma'am, Kasi ano yun sila, nag-trekking. Yung iba nag-trekking, yung boating, kung anong gagawin nila dito sa Nepal, delikado kasi pag tag-ulan. Dito sa Nepal magbisita pag tag-ulan, mahirap mag-trekking kasi maraming landslide, ganon. Yung mga Australian daw yung nawawala. okay. Pero ma'am, dyan, umuulan din po. Malakas din po mga pakulan. Opo, kasi July, August to September, tag-ulan talaga yung buwan na yan. Ay, parang dito sa Pilipinas din po, ma'am, parang sa atin din po dito, na ganitong panahon, August. Ito, mga pang-4 na linggo na patuloy ang pag-ulan dito sa